Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, lagot si PBBM, Pres Marcos hahamunin ni BP. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ng ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawalaan bayan ko sa kanao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto, pasadahan po muna natin yung mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto mga kababayan, simulan po natin dito, no? Eto po. Ito pong si Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, ay mayroon pong bagong pahayag, no? At sinasabi niya dito na, eto basahin ko muna sa inyo, no? Sabi niya po, Sara, hamunin mo kaya si BBM, no? Nailabas niya kung paano ginastos ang confidential funds. Yung dalawa, total 128 million lang sa'yo. Tapos bilyon-bilyon naman ang sa kanya. Tama naman mga kababayan, palakpakan po natin. Tama po itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, no? At ito din ay isang sampal, mga karibyo natin, dito po sa ating mga tonggrista, sa ating mga tongrisman, mga kababayan, no, na nakafocus lamang dito po sa 128 million, no, na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ni isa sa kanila, wala po tayong narinig na i-compare man lang, no, yung confidential fund ng ating Pangulo, kung paano ito ginamit. Dapat sinasabi nila, dapat ganito ang paggamit. Tularan mo yung ating presidente, di ba? Ganito po ang kanyang paggamit. May mga code names, walang code names, di ba? Yung mga secret agent nila, wala, mga pangalan, totoong pangalan. Ganun ba ang gusto nyo? Well, anyway, alam naman po natin na sa ngayon, no, magtanga-tangahan na lang din muna tayo. Total, ganun naman ang ginagawa, no? Alam natin kung ano po ang ibig sabihin ng confidential, no? Pero dahil nga po, dito sa ating mga congressman na nagtatanga-tangahan din, no? Magtanga-tangahan na lang din po tayo. At tanungin natin si President Bongbong Marcos Jr. kung saan niya po naman ginamit, no, yung kanyang bilyon-bilyong confidential fund, mga kababayan. Diba? Tanungin natin, magtanga-tangahan din tayo tulad ng mga congressman. Biruin mo, paano nila nasasabing mali ang paggamit ng confidential fund ni Vice President Sara Duterte without even comparing it to the confidential fund of the President, mga kababayan. Diba? Magkaiba ba ang paggamit ng confidential fund ng Vice President at Presidente? Ngayon, kung magkaiba po, abay dapat mong malaman ng taong bayan kung papaano po ginagamit ng Presidente ang kanyang confidential fund. Tama ba, mga kababayan? Diba? Para magkaroon po tayo ng standard, diba? Para magkaroon po tayo ng information on how they use their confidential fund. Kasi kay Vice President Sara Duterte, bulgar na po yung kanyang confidential fund. Pero pilit pa rin pong sinisira nila, mga kababayan. Diba? Kaya palakpakan po natin itong si Attorney Rowena Guanzon. No? Ano kaya? Kakasa kaya si President Bongbong Marcos Jr. kung hahamunin siya? Total, wala nang mawawala kay Vice President Sara Duterte. Lantad na po ang kanyang confidential fund. Ngayon, for the sake of comparison, no, to make things right, pwede ba nating i-request or pwede bang mag-request si Vice President Sara Duterte na alamin din ang confidential fund ng presidente?
para hindi po lumalabas, no, na one-sided po itong investigasyon nila diyan sa Kamara, di ba? Para kasi ang lumalabas dito, it is not in aid of legislation, no? Oh. Ano bang pwede natin may tawag diyan, ha? It is in the aid of political assassination. Pwede, di ba? Kasi parang ganun na ang ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Ginugurgur na nila. Diyan pa lang sa Kamara through this left and right investigation. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan din po natin itong si Atty. Claire Castro, no? Sana po, sabi po ni Vice President Sara Duterte, sa totoo lang, nung sinabi na 20 pesos per kilo ng nabigas ay nagsisinungaling yung nagsabi. Alam niyang di kayanin pero pinaasa niya ang mga tao na ibigay yon. Baka binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. Ito pong sagot ni Atty. Claire Castro. Sabi po ni Castro, mga kabayan, ngayon na unti-unting natutupad ang aspirasyon na ito ng Pangulo, bakit muli na naman silang nagsalita? Nagiging negatibo? Ha? Ang tunay na leader, ang tunay na Pilipino ay dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino, lalong-lalo na sa pinuno ng bansa. Huwag sanang pairalin ang crab mentality at huwag maging anay sa lipunan. Nako po. You know what, Atty. Claire Castro, no? Paano hindi ka manggigigil dito sa issue ng bigas na ito? Isipin mo, magti 3 years na. Eto kung nagigits mo ito Atty. Claire Castro. Magti 3 years na po si PBBM. Bakit ngayon lang nila ginawa iyang 20 pesos na kilo ng bigas sa panahon pa ng eleksyon? So sino po ang lumalabas na anay ng lipunan? Diba? Kayo po ang mga anay ng lipunan. Bakit? Hindi kayo. This is only a political strategy ninyo na 20 pesos per kilo ng bigas. Akala nyo po ba madadala pa ang sambayan ng Pilipino sa 20 pesos per kilo ng bigas na ipinagmamalaki ninyo? Wala na. Nawala na po yung excitement, no, ng taong bayan dyan sa 20 pesos na kilo ng bigas. Kasi nga po, meron pong, yun nga, 45 yata yun, 35 na ibinenta, pero parang, sabi nila, yung mga nakabili, parang pagkain na ito, para sa baboy na ito, kita mo na. Sabi niya po dito, wag pairalin ang crab mentality. Nasaan po ang crab mentality dyan? Nasaan po ang crab mentality sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte? Totoo lang naman Binubudol na naman po tayo ngayon. Visayas. Makinig po kayo, Visayas, kasi tayo po ang target no? Ng 20 pesos per kilo na bigas. Visayas po ang target nila ngayon. Bakit? Gusto po nilang makakuha ng boto. Kasi marami na po ang mga bumaliktad, I think, correct me if I'm wrong, may mga politiko na noon una ay unit team nung nag-separate na mga kababayan, nako, yung iba po pumunta na kay Vice President Sara Duterte. Kasi nakikita po nilang walang pag-asa itong manalo na alyansa ng Bagoong Pilipinas. Kaya Atty. Claire Castro, no? Wag niyo po kaming daanin sa mga ganitong ang tunay na leader ay sabi niya, ang tunay na leader, ang tunay na Pilipino ang dapat sumusuporta sa kapwa Pilipino. Tama. Pero bakit ninyo po bakit ang administrasyong ito? Kung sinusuportahan mo ang kapwa mong Pilipino, bakit mo pinadala pa sa ICC si former President Duterte? Bakit hindi nyo na lang dito nilitis? Sige nga. Kaya yan. Hindi kasi kayo tunay na leader.
'di ba? Oh. Yung statement po dito contradict, no? Nagko-kontra. Kinokontra niya yung mga ginagawa ng boss mo, no? Kaya dapat naka-align, no? Para mas kapani-paniwala kayo at parang hindi ka plastikan ang lumalabas sa mga bibig ninyo. Dapat naka-align, yung utak mo at saka yung utak na ni PBBM naka-align. Parang isa lang kayo kung magsalita, 'di ba? Dito parang isa nga lang sila, mambubudol din, no? Parang isa lang. Well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, pasadahan din po natin itong balita na kung saan walang Aimee, walang Camille Villara, Duterte plus Hunasan and Kerubin inendorso ni former PRRD. May mga nag-comment po. Actually, sinare ko na po ito dati, this week lang. May nagsasabi, may nagko-comment na, wow, they agree, no? Dito po sa ano ni PRRD, no? Sa ini-endorse na si Hunasan and Kerubin. So yan, mga kababayan, okay din po ba sa inyo? Muli ko po kayong tinatanong kasi malapit na po ang eleksyon. Kailangan po natin maging sigurado sa ating mga desisyon sa buhay. Mahirap po yung pabara-bara lang kasi pagdating ng panahon, gaya ang ginawa natin nung nakaraang eleksyon, di ba? Hindi po tayo naniwala kay former President Duterte. That's why this happened, mga kababayan. Ngayon, maniwala naman po tayo. But I'm not forcing everyone, di ba? I'm not forcing everyone to believe former President Duterte. Yung mga naniniwala lang, mga kababayan, let us vote, no? Walang Aimee, kasi doubtful din tayo dyan, Walang Aimee, walang Camille Villara, Hunasan and Kerubin. Duterte plus Hunasan and Kerubin. Approve. Alright? Okay. Ito pa, mga karibin natin, pasadahan muna natin to. Ako talagang sabi po ni Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. Sabi yan po siya. Sabi niya po, will all due respect to the Vice President, the Department of Agriculture family is deeply hurt. Nasasaktan pala sila, mga kababayan. Sabi niya po dito, will all due respect to the President, the Department of Agriculture family is deeply hurt by her suggestion that NFA rice to be sold is hindi pantao panghayop. Saying the rice that NFA distributes is animal feed is an affront to the quality of rice our millions of hardworking farmers produce. No? Alam niyo po, mga karibin natin, yung mga farmers, tikman nyo po yung NFA. Kung galing ba yan sa Pilipinas, iba po ang lasa ng bigas ng Pilipinas. Magsasaka rin po kami. At alam namin, comparing it, mga karibin natin, masasabi mo talagang parang hindi ito galing sa Pilipinas. Yun ang totoo. Mga kababayan, imported Tapos sasabihin nyo, hardworking farmers natin dito ang nasasaktan. Masasaktan talaga. Bakit? 20 pesos na lang ang diba? Kung galing yan sa mga farmers, talaga masakit para sa kanila. But, if it is not, pero may subsidiary kasi, no? Na 13 pesos per kilo yata yun, no? Well, anyway, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, that maybe they are lying to us. That this NFA rice is coming from our domestic farmers, di ba? Parang hindi ako makapaniwala na galing sa mga farmers natin yan Kainin mo, comparing dito sa, di ba? Tinanim mo talaga. Masasabi mo bang NFA yung tinanim mo? No. Iba ang lasa, mga kababayan. Grabe naman kayo. Wag niyo pong lukuhin ng taong bayan. Pwede nyo namang sabihin na yung NFA natin, imported po ito, galing po ito doon, at na-stock na po ito na napakaraming taon, kaya ganyan ang lasa. So, acceptable pa. Huwag lang kayong magsinungaling. Yun lang yun Anyway,
Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito po, si Senator Amy, nagsalita na siya tungkol sa pulburon issue. Yun po kasi ang hiling ng karamihan na kung totoong suportahan niya ang mga Duterte, sabihin niya ng kanyang nalalaman. At ito, mayroong 1-minute video sila ni BP Sara. Nagbisita po si Senator Amy sa Davao. At doon, medyo patapsing lang ang kwento ni Senator Amy tungkol sa Alam nyo mga karabin natin, no? Itong si Senator Amy Marcos. Ako doubtful talaga ako kasi na ano natin to na-experience na po natin, ginamit lang po nila si Vice President Sara Duterte, no? And now, here she comes again, no? Parang binubudol na naman po si Vice President Sara Duterte. But anyway, ito po ang masasabi ko lang dito. Kung talagang para sa bayan po si Senator Amy Marcos, why? Bakit hindi po siya maghain, no? ng impeachment complaint against his brother, no? Or siya mismo ang manguna dito po sa pagsusulong na magpa-hair follicle test si President Bongbong Marcos Jr. Maybe pag ginawa niya po yan, the ordinary Filipino will think, no, that Senator Amy Marcos is really for the country. Not for anyone else, but for the country, mga kaubayan. Pero may mga politiko pa bang ganun na for the country talaga? I think bihira na lang po ang mga politikong for the country. Kasi yung iba mga kaubayan, for the money na po eh. Di ba? It's not for the country anymore. It's for the money. How much? Oh. Di ba? Ay, nako, wag na tayo maglokohan mga kaubayan. Baka nga lalapit ka pa lang, ba? Lalapit pa lang magpapa-imbestiga, for example lang, how much agad eh. But maybe the word the magic kung sa normal lang na tao, 'di ba, sa mga ordinary Pilipino, the magic word is please. No? The magic word is please. Please. Pero I think this is only my opinion. Pagdating siguro sa kamera, the magic word is how much. 'Di ba? Do you believe it mga kabayan? Or you believe it or not, it is my opinion, and maybe parehas tayo ng opinion, no, that the magic word sa House of Representatives or even the Senate mga kabayan is how much. 'Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion mga kabayan sa video ito? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawala ang bayan ko sa magnanakaw na tao.